Mapapa-full tank na talaga ang mga tricycle driver dito kung matatanggap na nila yung 5,000 pesos na ayuda. Kasi ang problema, Lord and Denise, wala pa rin or hindi pa rin lahat ay nakatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD. Dito sa Quezon City, pansin nyo, kaunti lamang yung mga nagpunta or pinaprocess ngayon dito sa Quezon City Hall. The only payout site for today para sa 6 na distrito ng lungsod Quezon. Yan ay dahil out of 6,000 na mga isinumiting pangalan ng ahensya, 445 lamang ang nasa payroll schedule today. And that is very, very much small, no? In a way, na bilang. Kaya marami, ayan, nakita ninyo, talagang nakatanga lamang sa gilid ng mga hallway. Kasi, again, umuwi na naman silang luhaan. Marami, yung mga nakapila dito sa area, is yung mga nagpapa-verify pa rin. Nagbabaka sakali na baka daw suntok sa buwan, biglang masama ang kanilang pangalan sa listahan. Pero wala Ang ending talagang hindi pa rin sila kasama dito. Matapos, hindi nga sila kabilang dito sa payroll schedule today. Nauna namang inilabas itong payroll schedule na ito sa lahat ng mga TODA no, dito sa Quezon City. Pero yun nga, again, most of the drivers are still trying their luck na baka daw today, later this afternoon, nagkaroon ng milagro at mapasama na ang kanilang pangalan. Pero mahigpit ang DSWD sa kanilang payroll schedule. Kaya nga kahit yung mga hindi nakapunta lamang sa kanilang schedule in the past 3 days dahil sa ilang mga kadahilanan, hindi sila agad-agad nakakakuha din ng ayuda kahit nasa listahan sila dahil nga may schedule at merong payroll na pinangahawakan lamang yung mga personnel ng DSWD. Ang problema, sabi din mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, 85% pa lamang ang nabigyan talaga noon sa mga tricycle drivers sa Metro Manila after these 3 days na payout or pamamahagi nga ng ayuda para sa kanila. And that means magkakaroon pa rin daw ng panibagong schedule para sa mga apektadong syuper. Nagkakaroon na kasi ng inggitan at talaga kumparahan ang mga tricycle drivers kasi some of their co-members sa TODA nakatanggap na 5,000 pesos. And then sila, na mga legitimate din naman ng mga tricycle drivers, hanggang ngayon, patuloy na pumupunta at pabalik-balik sa payout site kahit wala namang napapala. Hirap nun, Okay, sorry. Mon, ano yung dahilan ulit? Is it still yung late na pagpasa ng mga pangalan from the LGU? Or, tsaka, how do they explain that? Kasi kung hindi mo nakuha on the earlier day, isn't that amount accounted for already? So, isn't it there already? Bakit hindi pwedeng i-release on a different day kung may valid reason naman na hindi sila nakapunta on the scheduled day? Unahin ko sagutin yung pangalawang tanong mo, Denisa, yung hindi ka agad ma-release daw ng DSWD kasi nga, meron silang payroll schedule. Meron lamang na payroll na pinangahawakan natin silang amount no para doon sa mga nakaschedule for today. So yung mga hindi na nabigyan ng mga nakaraang araw kahit nasa listahan naman, hindi makapasama ngayon dahil hindi din naman dinagdag ngayon yung listahan nung kahapon. So I hope it's naunawaan ng mga tricycle drivers pero mahirap ipaliwanag sa kanila kasi nga ang alam nila nasa listahan naman kami. Pero ang issue kasi dito medyo technical dahil nga yung inilabas ng DSWD na mga pondo daily basis siya. So kung wala ka sa payroll schedule today, wala kang matatanggap. Magkakaroon ng special payout schedule para doon sa mga unclaimed. Mga nasa listahan pero hindi lamang nakuha ang kanilang ayuda. Sa pangalawang tanong, ano ba talaga kasing problema? Bakit hindi ba talaga makuha-kuha itong mga ayudang ito para sa mga tricycle drivers? The first reason is yung dating sinasabi pa natin na dahil may kakulangan daw sa datos, may mali sa pangalan, birthday at address. Ngayon, na-comply na yan ng mga tricycle drivers. Isinumita nila yan sa LGU na kanilang kinabibilangan. Una TODA and then LGU. And then ang LGU ang magpapadala naman yan sa DSWD. Ang ilang mga concerns sa mga TODA or tricycle drivers in particular, hindi naman nasusumite yung mga binibigay nila mga requirements at mga dokumento in which
nagdepensa naman ng LGU na sinabi nila na isumite naman ng nila sa ahensya ang lahat ng mga pangalang inihabol. Dito nga sa QC, 6,000 nga daw mahigit yan at patuloy pang nadadagdagan na okay lang naman sa DSWD. Ang DSWD, ang tanongin natin, bakit nga ang tagal naman nilang ilabas yung listahan ng mga approve? Ang sinasabi nila, balik na naman sa first reason. Meron daw kasi kulang na mga detalye, maling spelling, at maling mga address. So paikot-ikot, kaya umaasa sila sa pinangahawakan na lamang nila na sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang malilimutan at lahat ng mga lehitimong tricycle drivers ay makakatanggap pa rin ng 5,000 pesos na ayuda. Ang pangamba kasi ng mga tsuper dito sa NCR, oras na lumabas na sa Metro Manila ang pamamahagi ng ayuda, hindi lamang para sa mga tricycle driver, kundi para sa iba pang mga sektor or hanay na mga tsuper, baka makalimutan na daw sila. Oo, Mon. Maganda, papuntahin sa Valenzuela yung mga hindi makakakuha ngayon. Pero Mon Gualvez, may tanong ako. Bakit mukhang sa araw na ito, iba ang venue? Sa itsura niyan, mukhang nasa Quezon City Hall ka. Tama ba ako, Mon Gualvez? Tama. Nasa Okay. Quezon City Hall kami kasi ito lang ang itinakdang payout site, no? Dito sa Quezon City para nga yan sa 6 na districts na. So we're expecting a bigger number of tricycle drivers. Well, kaninang umaga, marami sila. Hundreds of them ang nandito. Pero mabilis na naubos kasi nga napaliwanagan na iba na talaga sila maratanggap ngayon dahil wala sila doon sa payroll schedule. Oo. At ganito rin ang ginawa sa iba pang mga LGU na nagpatupad din ng special payout today, even on a holiday. Pero ang labo niya. Alam mo, Kasi this is an nagugulat extension ako day already. Oo. Nagugulat ako na walang Kasi kung riot na yan eh. Isipin mo, panghuling araw mo ngayon, tas wala pang kasiguraduhan kung kailan ka Exactly. nakaschedule na tumanggap. Kasi kailan ang susunod na araw, yung mga TNPS Next week na, kasi diba? iba na oo. Tama. Iba na next week, Lourdes and Denise. At alam mo, madagdag ko lang bago ko bigay yung schedule next week. Yung mga tricycle drivers sa pabalik-balik, 3 times, 4 times nang bumabalik-balik sa payout site. Laki na rin ang ginagasto sila Oo. namamasahe. Oo. Yung kaka-photocopy ng mga requirements. Yung isa nga daw, maabot na almost 1,000 pesos. So kung kukuha siya ng 5,000, abay, Bawas na agad. Bawas na yun technically dahil nagagastos niya na ng ilang beses dito sa lugar. Pagkain. Yung 5,000 niya, 4,000 dahil na lang yun. lumalayo yung payout site, namamasahe na sila. Nagko-commute na rin sila eventually. And now, itong susunod na schedule ng DSWD para sa ayuda ng 5,000 pesos, iba na po, no? Sa Tuesday, magsisimula ang pamamahagi ng ayuda para sa mga TNVS drivers. Nasa 34,000 yan mahigit. Habang sa Wednesday, para naman sa mga public utility jeepneys, nasa 26,000 naman daw yan na mahigit. Habang Thursday and Friday, ito marami-rami, mga delivery service riders, nasa 76,000 daw yan na mahigit. Habang on Saturday next week rather, ay mga motorcycle taxi riders. So sila next week yung mabibigyan naman ng 5,000 pesos. At yung mga nabanggit kong numero, galing daw yan sa LTFRB na sila ang nagbigay Kinakabahan ng ako sa listahan ganyan, Mon sa Galvez. DSWD. So yung pamamahagi, it will be given through LGU basis as a venue. Pero ang listahan again is coming from the LTFRB. At kukunin din yan sa mga tricycles, Drivers and Operators Association. Malamang sa malamang Mon Gualvez. Ayun. Ganun ulit. Oo. Pero Alam nyo na. ang kaibahan dyan, Mon Gualvez, ngayon, at least sa City Hall, malalaman natin next week. at least sa City Hall, wala tayong nakikita malalaking mga larawan o tarpaulin ng mga pagmumuka. Tama ba ako? O meron din? Gumilid ako kasi baka makita mo na naman. Sige, di bali na. At mapa-full tank yung mga tricycle driver bigla. Baka mapa-full tank sila. Alright, maraming salamat sa iyong ulat at napakaingat talaga ng ating idol na si Mon Gualvez. Thank you, Mon Gualvez, sa Quezon City Hall.